Ang Batangas ay madalas na tinutukoy sa sinaunang pangalan nito bilang Kumintang. Ang Batangas, isa sa pinakasikat na destinasyon ng mga turista na malapit sa Metro Manila. Ito ay tahanan ng kilalang Taal Volcano, isa sa dekadang bulkan, at ang maliit na kalapit na bayan ng Taal na nagpapanatili sa mga bahay ninuno, simbahan at iba pang arkitektura noong ika-19 na siglo. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1965. Walang eksaktong lugar, Batangas. Sa mga panahong ito ay nasa edad 35 si Dante Asuncion. Dati itong gerilya na nakikipaglaban sa mga Hapon. Sa tulong ng kanyang ama ay nagpursige ito na maging isang antingero. At doon, ninais niyang makuha ang mutya ng Ipo-Ipo. Subalit, nang matuto siya ng gusto sa paggamit ng mutya, saka naman natapos ang digmaan. Pero ipinagpatuloy pa rin ito ang paggamit ng kanyang tangan. Gayunpaman, nagagamit pa rin ito para sa mga aswang at mga iba pang nilalang ng dilim. Isang gabi, minadali ng asawa niya si Dante upang tawagin ang komadrona na itago natin sa pangalang Tandang Perla. Pakiramdam ng asawa niya ay manganganak na ito. Nakaiga ang asawa niya sa kama habang iniinda ang pananakit ng tiyan nito. Sa pagkataranta at pagmamadali ay naiwang bukas ni Dante ang pintuan ng kanilang bahay habang papunta siya sa bahay ni Tandang Perla. Doon ay kinatok niya ang bahay ng mga kaibigan at pinapapunta sa bahay nito. Matagumpay na naipanganak ang panganay ni Dante. Naging alalay rin siya ng komadrona habang pinapaanak ang asawa. Malusog ang sanggol ngunit nanghihina pa ang kanyang asawa. Nang may ayos na ang lahat, ay nagbilin si Tandang Perla na ipaghanda ng mainit na sabaw ang asawa. Tumangulang naman si Dante habang masayang nakikipag-inuman sa mga barkada. Ano ka ba, Dante? Imbis na alagaan mo ang asawa mo, nandyan ka sa inuman. Hay nako, Diyos ko. Wika ng komadrona bago ito umalis. Siyempre, Tandang Perla, selebrasyon ito dahil may panganay na ako. Tugon ni Dante habang nagyayabang sa anak. Ang kanyang asawa ay hindi mapakali sa kanyang nararamdaman. Labis kasi itong nanghihina. Habang nasa tabi ang sanggol, ay pilit nitong tinawag ang asawa. Subalit, sa ingay ng mga barkada at mga tawanan sa inuman, ay tila hindi siya narinig nito. Nagbalak pa itong bumangon ngunit hindi magawa sa labis na panghihina. Mahigit 1 oras na silang nag-iinuman hanggang sa narinig ni Dante ang iyak ng sanggol. Agad itong pumanhik ng kwarto. Iyak ng iyak ang sanggol. Mukhang kailangan na nitong sumuso sa kanyang ina. Kaya naman, ginising niya ang asawa sa pag-aakalang tulog dahil hindi ito gumagalaw. Nagtaka si Dante dahil parang ang tigas naman ng balat ng kanyang asawa. Nagulantang nalaman si Dante dahil isa ng butot balat ang asawa. Agad niyang kinuha ang sanggol at tinawag ang mga kaibigan.
Nanlumo na lamang si Dante sa nangyari sa kanyang asawa. Halos gumulong na sa lupa ang lalaki dahil sa labis na paghihinagpis ng nararamdaman. Ayon sa napagtanungan nilang albularyo, isang anduduno ang pumaslang sa asawa ni Dante. Nang mag-isang naiwan ang asawa ay palihim na pumasok ang nilalang at nagtago ito sa ilalim ng kama. Habang nanganganak si Mrs. ay nakaabang lang ito sa ilalim ng kanyang higaan. At nang maiwan itong muli, ay doon na ito inatake sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo nito gamit ang mahabang ahas na dila. Napakatahimik kung umatake ang nilalang na ito. Inusalan na rin ng albularyo ang bangkay ng asawa ni Dante upang hindi ito makuha ng anduduno. Konting description lang mga kabaryo. Ang anduduno ay halos pareho ang kakayanan nito sa pinagsamang tiktik at balbal. Subalit, hindi ito nakakalipad. Pumapanhik ito sa bubong at dila ang ginagamit sa pagsipsip ng bata sa loob ng sinapupunan. O di kaya, gaya sa nangyari, nakaabang ito sa ilalim ng bahay o sa higaan mismo habang ninanamnam ang halimuyak na amoy ng dugo. Katulad din sa balbal, pinapalitan nito ang bangkay ng katawan sa puno ng saging. Balik tayo sa kwento. Matapos mailibing ang asawa, ay ipinagkatiwala ni Dante ang kanyang anak sa mga manugang na taga-kabilang bayan. Labis ang kalungkutan ni Dante. Sinisisi niya ang sarili sa nangyari sa kanyang asawa. Isa itong antingero, pero nalusutan siya ng isang aswang sa loob pa mismo ng kanyang pamamahay. Umupo ito sa sahig habang hawak ang ulo. Pagsisisi at galit ang naramdaman ni Dante. Ipinangako niya sa sarili na hindi siya magkakaroon ng awa sa nilalang na tinatawag na anduduno. Nanghingi na rin siya ng langis sa albularyo. Langis na kumukulo kapag may aswang sa paligid. Isang umaga, nagpunta ng bayan si Dante upang bumili ng mga bagong itak. Isinumpa ni Dante sa sarili na kahit may isang aswang ay wala itong palalagpasin. Habang pumipili ito ng mga itak, naramdaman niya ang pagkulo ng kanyang langis na nakasilid sa maliit na bote. Kasama ang mutya ng ipo-ipo, nakapaloob ito dito at ginawa itong tila isang kwintas. Nasipat niya ang isang lalaki na ang itsura ay animoy babiyahe sa ibang lugar. Maayos naman ang itsura nito at hindi mo aakalain na isang aswang. Palihim itong sinundan ni Dante nang pumasok ito sa isang maliit na iskinita. Mabilis naman itong sinundan ni Dante at biglang sinaksak sa tagiliran. Diniin pa ni Dante ang pagkakatarak hanggang sa napatiklog na lamang ang lalaki. Napahawak ito sa kanyang kamay at tuluyang umangil. Kasunod nito ay ginilitan niya ng leeg ang lalaki. Hindi na nakalaban ang sinasabing aswang dahil mahina ito kapag araw. At dito na umalis si Dante na parang walang nangyari at bumalik sa nagtitinda ng itak
habang pumipili. 4 na itak ang nabili ni Dante. Nang makauwi ito, ay agad niya itong hinasa. Habang ginagawa niya iyon, ay naiisip niya ang lalaki kanina na kanyang pinatay. Gigil na gigil at tila mas nagnanais pa niyang pumatay ng mga aswang. Ang hanap buhay pala ni Dante ay isang mangangaso. Kadalasan ay baboy ramo ang nauhuli nito at ibinibenta niya ito sa mga kapitbahay o di kaya sa bayan. Habang naglalakad siya patungo sa gubat upang mangaso, may nakasalubong siyang isang buntis. Si Adela. Binati niya ito at nalaman niya na 4 na buwang buntis ang babae. Sa paglagpas ng babae ay muli na naman niyang naalala ang nasirang asawa. Iniisip niya na baka si Adela ang isusunod ng anduduno na biktimahin. Kaya naman, gabi-gabi ay nakamasid siya sa bahay nito. Ngunit halos 1 buwan na ay wala man lang siyang nakikitang kakaiba sa bahay nito tuwing gabi. Hanggang isang hapon, natanaw niya si Adela na nagsasampay at may kausap ito na isang matandang babae. Noong una'y akala niya kakilala lang ni Adela. Kaso lang habang papalapit si Dante ay umiinit ang dibdib nito at unti-unting lumalakas ang pagkulo ng langis. Hayop, aswang ang kausap ni Adela. Sambit nito sa kanyang sarili. Walang pagdadalawang isip ay biglang sumingit sa usapan si Dante. Binati ni Dante ang matanda at tinanong kung taga-saan ito. Medyo kumunot ang noo ni Adela dahil tila pambabastos ang dating ng tanong nito. Hanggang sa nagwika itong si Dante ng, Adela, kilalanin mo muna ang kinakausap mo. Malay mo, aswang na pala ang nakakausap mo. Sabay tingin nito sa matanda. Agad nagpaalam ang matanda at tumalikod na ito. Dito tinigal po ni Dante ang paalis na aswang. Tuluyang bumaliktad ang matanda at bumagsak ito sa lupa. Dante, ano bang ginagawa mo? Nag-aalalang wika ni Adela. Bumangon ang matanda at umupo ito na parang isang aso. Sa katandaan nito ay naging napakaliksi at sinunggaban si Dante. Nagpagulong-gulong ang dalawa hanggang sa mahawakan nito ang matanda. Tingnan mo, Adela, ang itsura ng aswang na ito. Sambulat dito ni Dante. Kitang-kita ni Adela ang nanlilisik na mga mata ng matanda. At umusbong na rin dito ang mga pangil. Nangingitim at mahabang kuko. Walang ano-ano ay pinihit ni Dante ang leeg nito at tuluyang binali. Napasigaw na lamang si Adela at takot na takot ito. Sinalaban ni Dante ang aswang at pinakalma muna itong si Adela. Batid niya na mag-isa lang ito sa bahay. Umalis daw ang asawa nitong si Badong upang manguha ng suka ng nyog. Ibinigay ni Dante ang langis at tuluyang isinuot sa lieg ni Adela. Kapag gumulo ang langis na ito, ibig sabihin may aswang sa paligid mo. Sambit dito ni Dante. Inilahad din niya ang mga pangontra na gagawin upang maging proteksyon sa mga aswang.
Naging kampante kasi si Dante noon dahil sa antingero ito. Kaya hindi man lang naglagay ng kahit anumang proteksyon sa bahay na labis niyang pinagsisisihan. At nang makalis na habang naglalakad sa sentro ng baryo, ay natagpuan nito si Badong na nakikipag-inuman. Bigla itong nilapitan at sinapak ang lalaki. Nahulog ito sa kanyang kinauupuan. Habang nakikipag-inuman ka dito, hindi mo namamalayan na inaaswang na ang asawa mo. Sambit dito ni Dante. Huwag mo akong itulad sa'yo, Dante. Sa akin mo pinapahid ang kapabayaan mo. Pweh. Sagot naman ni Badong. Susugod pa sana si Dante ngunit pinigilan ito ng mga kalalakihan. Umalis na lamang si Dante dahil baka mapuruhan pa nito si Badong. Habang naglalakad siya, ay napagtanto niya ang sinabi ni Badong. Tama ito at totoong naging pabaya siya noon sa asawa. Imbis na mangaso, ay nagtungo na lamang siya sa bahay ng albularyo upang humingi pa ng isang langis. Tulala lang si Dante habang hinihintay ang albularyo. Nako Dante, mukhang malalim ang iniisip mo. Wika dito ng albularyo. Ayon kay Dante, may nailigtas siyang buntis sa kamay ng aswang. At sa maraming pagkakataon ay may mga nailigtas pa siyang buhay, pero bakit ang asawa niya ay wala siyang nagawa? At ayon naman sa matandang albularyo, hindi sa lahat ng oras ay kaya nating ipagtanggol ang mga mahal sa buhay. Hindi rin patunay ang mga karanasan na nakakapagligtas ka ng buhay na ang ibig sabihin noon ay magaling ka na at hindi ka na papalya. Magbigay sana itong leksyon sa kanya ang nangyari sa kanyang asawa. Umuwi na ng bahay si Dante at nang napadaan siya sa bahay ni Badong, ay lumapit ito sa kanya at humingi ng tawad sa mga sinabi. Lumuhod pa nga ito sa labis na pasasalamat sa ginawang pagligtas sa asawa. Dito hinawakan at pinatayo niya si Badong at tinapik sa balikat. Ngumiti naman ito at nagpatuloy sa paglalakad. Habang nagluluto siya ng hapunan, ay hindi maiwasan ni Dante ang maiyak sa labis na kalungkutan para sa kanya. Hindi ang uri ng kamatayan na iyon ang dapat dadanasin ng asawa. Isang napakalupit at hindi katanggap-tanggap. Napakahayop ng gumawa noon sa kanyang asawa. Lumipas na naman ang gabi. Napanay iyak lang itong si Dante. Pagsapit ng madaling araw, nagising itong si Dante. May narinig siyang baboy ramo na umaaligid sa kanyang bahay. Dito tahimik niyang kinuha ang mahabang baril na kung tawagin ay arisaka. Sinipat niya ang kinaroroonan ng baboy. Umupo ito na parang aso. Babarilin na sana ni Dante nang biglang nagpalit ito ng anyo. Lumakad ito papunta sa kanyang direksyon. Nang papalapit na ito, ay nasipat niya na nakatingin mismo sa kanya ang aswang at nakangisi. Isa itong babae. Tila alam nito na nakatutok sa kanya si Dante. Bigla itong tumakbo ng mabilis papunta sa kanya.
Napaatras si Dante sa gulat at napaupo sa sahig. Umangil ang aswang at nagtungo sa bubong. Inilapag ni Dante ang baril at dito niya kinuha ang itak. "Gusto mo ng laro? Pagbibigyan kitang demonyo ka," wika ni Dante sa kanyang sarili. Lumabas ng bahay si Dante at itinarak sa lupa ang itak. Kitang-kita niya ang gumagapang na aswang sa kanyang bubong. Nakangisi pa ito at walang takot na humarap sa antingero. "Pinatay mo ang nanay ko, kaya humanda ka sa akin," wika ng aswang na garalgal ang boses. Napagtanto ni Dante na anak pala ito ng matandang aswang. Pumorma na ang aswang na susugod mula sa bubong. Pagtalong nito, sinalubong ito ni Dante ng isang tigalpo. Umangil ang aswang at tuluyang bumagsak sa lupa. Agad itong nilapitan ni Dante at inundayan ng suntok. Animoy mga hangin ang dalawa sa bilis ng mga kilos. Mano-manong nakipagbuno si Dante sa nilalang. Nagkabali-bali na ang sanga ng mga puno sa paligid dahil sa labanan nila. Mabilis at malakas din ang aswang. Nakakatama rin ito sa antingero. Pero sa tindi ng kabal ni Dante ay hindi niya iyon ininda. Sa katunayan, mas gusto pa ni Dante na tumagal ang laban dahil sa panggigigil niya sa mga aswang. Nais niya itong pahirapan. Nang lumapag sila sa lupa, ay duguan na ang aswang. Subalit na pangisi lang ito at nagwika sa kanya ng, "Kawawa ka naman, Dante. Wala kang kamalay-malay na nakapaligid lang sa'yo ang dumale sa asawa mo," wika dito ng aswang. Ayon pa sa aswang, kilala niya si Dante dahil sa mga pagtugis nito sa mga ibang lahi ng aswang sa buong bayan. Pero ni hindi man lang nito naamoy na ang kababaryo lang niya ang andoduno. Dahil sa sinabi ng aswang, ay pinilit ni Dante na paaminin ito kung sino ang andoduno sa baryo nila. Ngunit pinagtatawalan lang siya ng aswang at patuloy siyang sinugod. "Mamatay man ako, Dante, hindi pa rin iyon sapat para maipaghiganti mo ang iyong asawa." Pang-iinis pa ng aswang. Mas lalong nanggigil si Dante at binunot niya na ang nakatarak na itak sa lupa. Sinugod nito ang aswang at inundayan ito ng mga taga. Subalit kahit pinagtatataga niya na ito, ay nakangiti pa rin ang aswang na mas nagpapatindi pa ng kanyang galit. Makalipas pa ang ilang minuto, ay tuluyan ng bumagsak ang aswang. Sa tindi ng galit ng antingero, ay tinapyas nito ang ulo. Hindi pa nakontento, tinadtad pa niya ng taga ang katawan hanggang sa nagkahiwa-hiwalay na ang mga bahagi nito. Habang nakatitig sa nagliliyab na katawan ng aswang ay labis niyang iniisip kung sino sa kababaryo niya ang andoduno. Tumutunog na ang ngipin niya sa galit. Pakiramdam niya ay traidor at naisahan siya ng kapwa kababaryo. Kinabukasan ay nagtungo siya sa albularyo at dito inilahad ang nangyari. Ayon naman sa albularyo, napakalinis kung kumilos ang andoduno dahil kahit isang bakas ay hindi ito nag-iiwan.
para itong multo na walang bakas. Napakaingat rin ito sa sarili at walang ibang nais kundi kumain ng palihim. Wala siyang ibang gagawin kundi abangan ang pag-atake nito sa mga buntis at sa mga taong malapit ng mamatay, dahil hindi nito maiiwasan ang pagnanasa na makuha ang patay at ang buntis. Dahil sa sinabi ng albularyo, ay nagmistulang aswang na rin itong si Dante. Tulog sa araw, gising sa gabi. Wala siyang ginawa kundi mag-abang sa mga bahay ng mga alam niyang buntis sa kanilang baryo. Isang gabi, nagulat na lamang ang isang pamilya na may buntis dahil sa kalampagan sa kanilang bubong. Nasaksiyan nila ang pakikipagbuno ni Dante sa isang tiktik. Walang kamalay-malay ang pamilyang iyon sa tiktik na palihim ng umaatake. Nang bumagsak ang dalawa sa lupa, ay kitang-kita nila ang paghila ni Dante sa dila ng tiktik at ipinalupot ito sa sariling leeg ng aswang. Sinakal iyon ni Dante gamit ang mga bisig. Nangisay na ang tiktik ngunit mas hinigpitan pa nito ang pagsakal. At bandang huli ay binali nito ang leeg ng aswang. Dahil sa mga sunod-sunod na pagtugis ni Dante sa mga aswang, ay tinagurian siyang birador ng mga aswang. May mga tao na rin na nag-aalok sa kanyang serbisyo upang bantayan ang kapamilya nilang buntis o di kaya ay sa burol mismo. Ito na nga ang pinalit niyang hanap buhay. Minsan isang gabi, nadaanan niya ang bahay ni Mang Igme. May mga tao na nagkukumpulan dito. Napag-alaman niya na naghihingalo na pala ito dahil sa malubhang sakit. May mga nagdadasal na rin para sa kaluluwa ng matanda, hanggang sa nagsiuwian na ang mga tao. Subalit si Dante ay umakyat sa puno at mariing binantayan ang bahay. Nang tahimik na ang paligid at ang bahay, ay nakita niya si Rigor na marahang naglakad at tumitingin-tingin sa bahay ni Mang Igme. Nagtaka naman ito dahil ilang buwan niya na itong hindi nakikita. Ang huling pagsasama nila ay nag-inuman pa ito sa kanilang bahay habang buntis pa ang asawa ni Dante. At tandang-tanda rin niya na isang araw bago mamatay ang asawa, ay nagpaalam ito sa kanila na luluwas ng Maynila upang doon na makipagsapalaran. Sa akto ni Rigor ay tila kakaiba ang kilos nito. May inamoy ito sa hangin na tila ba nilalasap nito ang napakabangong ulam. Kumukulo na rin ang langis ni Dante. Hudyat na may aswang sa paligid. Nasipat niya na may inusal ito at dahang-dahang humiga ang aso ni Mang Igme at tuluyang nakatulog. Matapos nito ay marahang gumapang si Rigor sa bahay na animoy isang butike na walang nakakapansin. Nagtungo ito sa bubong, katapat sa kwarto sa naghihingalong si Mang Igme. Batid ni Dante na may gising pa sa loob dahil sa anino na kumikilos. Malamang nagbabantay ito sa batandang may sakit. Dumapa si Rigor sa bubong at maiingat na hinawi ang bubong na gawa sa nipa. Para bang napakagaan lang ni Rigor dahil
hindi man lang ito napansin ng nasa loob. Matapos mahawi ang bahagi ng bubong, ay umiling-iling ang ulo nito at lumabas ang napakahabang dila at ipinasok sa butas. Hayop ka, Rigor. Kaibigan pa naman kita. Ikaw pala ang anduduno. Wika ni Dante sa kanyang sarili. Naghintay pa ng ilang minuto si Dante hanggang sa tumayo siya sa sanga ng punong pinagtataguan. Sa pagkakataong ito ay gagamitin na ni Dante ang mutya ng ipo-ipo sa panghuli ng aswang. Dumilim ang langit at nag-umpisang humangin ng malakas. Bagamat iyon na ang nangyayari sa paligid ay tila walang pakialam ang aswang at patuloy pa rin ito sa kanyang ginagawa. Hanggang sa nabuo na ang ipo-ipo, sa isang hampas ng kamay ni Dante ay tumama ang ipo-ipo sa bahay ni Mang Igme. Nabaklas ang bubong nito kasama na si Rigor na pumaikot-ikot at pilit na kumakawala sa ipo-ipo. Nagising na rin ang mga tao sa bahay ni Mang Igme, pati ang mga kapitbahay dahil sa pag-atake ng ipo-ipo. Pinilit naman ni Dante na walang masirang kabahayan. Dito na umangil si Rigor hanggang sa bumagsak na ito sa lupa. Akmang tatayo na ang anduduno ay may humawak sa kanyang ulo at hinila ito patayo. Biglang humarap sa kanya si Dante at sinapak ang pagmumukha nito. Tumilapon ang aswang at bumanda sa puno. Bago pa man ito makatayo, ay nasa harapan na nito si Dante. Paring Dante, magkaibigan tayo, hindi ba? Wika dito ni Rigor. Hayop ka. Ikaw ang pumatay sa asawa ko. Sambit ni Dante sabay sapak sa aswang. Nagmamakaawa ang aswang na hindi niya sinasadya ang pangyayari. Nadala lamang daw ito sa amoy ng kanyang asawa. Mga salitang mas nagpatindi pa sa galit ni Dante. Babalatan kita ng buhay, hayop ka. Sambulat pa ni Dante. Akmang tatakbo pa si Rigor, ngunit tila hangin na biglang susulpot si Dante sa kanyang harapan. Sa bawat pagsulpot nito ay isang sapak ang katapat niya. Hindi na alam ni Rigor kung saan pupunta dahil sa lahat ng direksyon ay naroon si Dante. Umiiyak si Dante habang pinaglalaruan niya ang aswang. Walang masasakit sa pakiramdam na tinuring mong kaibigan ang siyang papatay sa pinakamamahal mo sa buhay. Hinawakan ni Dante ang buhok ni Rigor at hinila papunta sa kanyang bahay. Dinala ni Dante ang aswang sa kwarto nilang mag-asawa at itinapat nito ang muka sa higaan. Nariyan ka lang pala sa ilalim habang abala kami sa pagpapaanak ng asawa ko, Rigor. Napaka-traidor mong demonyo ka. Iniangat ni Dante ang kama at itinabi. Doon niya pinako ang mga kamay at paa ni Rigor sa sahig kung saan ito mismo humiga at nag-abang ng pagkakataon noon na atakihin ang asawa ni Dante. Walang patid sa pagmamakaawa ang aswang. Nang mapako na ito ni Dante ay inilabas nito ang isang napakatalas na itak. At dito niya sinimulang
balatan ng buhay ang aswang. Walang batid ang paghiyaw at pag-iyak ni Rigor habang nagbabalat si Dante na nag-umpisa sa mga paa ng aswang. Animoy nagbabalat ng mangga ang antingero. Hayok na hayok ito sa paghihigante. Ilang beses na rin na nabunot ni Rigor ang kamay sa pagkakapako. Subalit, pinapako rin ulit ito ni Dante. Nagkalat na ang mga dugo ni Rigor sa sahig at nanghihina na rin ito. Halos buong katawan na nito ang nabalatan. Ibiniti ni Dante ng patiwarik si Rigor sa isang puno at nakuha pa ni Dante na magkape sa harap ng aswang habang nakaupo. Nang sumikat na ang araw, ay nagising ang mga kapitbahay sa pag-alingaw-ngaw ng putok ng baril. Nag-umpisang magkumpulan ang mga kapitbahay dahil pinagbabaril ni Dante si Rigor bilang bahagi ng parusa nito. Umiiyak si Dante na inilahad sa mga kapitbahay ang nangyayari. Habang makalipas ang ilang minuto, ay isang bala na naman ang bumaon sa katawan sa buhay pa na aswang. Batid ng mga kapitbahay ang tindi ng galit ni Dante. Wala silang magawa kundi intindihin ang naghihinagpis na antingero. Hindi rin inakala ng mga kapitbahay na isang aswang itong si Rigor. Walang bahid ng awa ang pinaranas niya sa aswang. Alam ni Dante na ang pagbalat nito ng buhay at pagbaril ay hindi ito ikamamatay ng aswang. Pero labis naman ang sakit na dulot nito sa katawan. Nang maubos ang 100 bala, ay sinabuyan naman ito ni Dante ng asin na mas nagpapahirap pa sa aswang. Umuusok ang katawan sa tuwing nasasabuyan ng asin. Animoy sunog na ang katawan ni Rigor. Nakikiusap na ito na patayin na lamang siya. Nagpalit na rin ito ng anyo bilang tao sa pagtama ng araw sa katawan. Matibay ka talagang hayop ka. Walang epekto sa iyo ang araw. Mas malala ka pa sa tiktik. Sambit dito ni Dante. Kumuha ng mga bawang si Dante at itinali sa leeg ng nilalang. Labis itong nakaapekto sa sistema ng aswang. Nagpupumiglas na ang nilalang. Balak ni Dante kung ano ang ginawa nito sa asawa ay siya ring mangyayari sa aswang. Uubusin niya ang dugo nito hanggang sa matuyot ang aswang. Walang patid ang pagtagas ng dugo nito. Inabot pa ng tanghali bago tuluyang nanghina ang aswang. Gapatak na lang ang dugong natitira pero buhay pa ito. Dante, hanggang kailan mo ba gagawin sa akin to? Mahinang tanong ng aswang. Rigor, hanggang sa ikamatay mo, gaya ng ginawa mo sa asawa ko. Tugon dito ni Dante. Sinabi rin ni Dante na malugod niyang hihintayin ang huling hininga ng aswang kahit ilang araw pa ang aabutin. Sumapit na ang hapon. Naghihingalo na ang aswang. Pilit na nitong inaabot ang kanyang huling hininga. Doon napatunayan ni Dante kung gaano katibay ang aswang. Halos wala ng dugo pero humihinga pa rin. Pagsapit ng 4:00 ng hapon,
ay dumayo ang albularyo. Ayon dito, dahil sa bertud ng aswang, kaya buhay pa rin ito kahit wala ng dugo. Konting oras na lang ay iluluwa na nito ang bertud. Umabot pa ng 6:00 bago tuluyang iniluwa ng aswang ang bertud. Huminga ng malalim ang aswang. Kinuha ni Dante ang bertud na nasa anyong maitim na bato. Inilibing niya ito sa lupa at nangisay ng tuluyan ang aswang. Tumuwid ng gusto ang katawan nito. Tumirik ang mga mata at nawalan na ng buhay. Dito na sinilaban ni Dante ang aswang, hudyat ng pagtatapos ng paghihigante ng antingero. Makalipas ang ilang linggo at 2 buwan, naging payapa ang baryo sa usaping aswang. Bumalik na rin sa pangangaso si Dante. Mag-iipon siya para makuha nito ang kanyang anak. Subalit isang pangyayari na naman ang gumambala sa kabilang baryo. Umabot kasi doon si Dante sa kanyang pangangaso. May mga mangingisda sa ilog na nababalita ang nawawala. At ayon sa mga matatandang nakakausap ni Dante, ay isang nilalang na animoy napakalaking unggoy na naninirahan sa tubig. Kakaiba ang paghuli nito sa biktima dahil mahigpit itong niyayakap ng nilalang hanggang sa matubuan ng halaman ang katawan mismo ng biktima na dahilan sa kamatayan nito. At ang tawag sa nilalang na ito ay angungool. Tila isang hamon ito para sa antingero. Ayon sa mga matatanda, ang paggawa ng ingay sa gilid ng bangka ay nagpapaalis sa nilalang. Naglakas loob na binaybay ni Dante ang ilog upang kaharapin ang nilalang. Dala nito ang kanyang arisaka at 2 itak. Nang maramdaman niya na uminit ang kanyang langis, ay nag-umpisa siyang pukpukin ng sagwan ang bangka at bumabalik sa normal ang langis. Ilang ulit din na lumalapit ang nilalang at lumalayo hanggang sa nasipat ng antingero ang kakaibang galaw ng tubig. Inasinta niya ito ng baril. Sa pagtama nito sa nilalang ay biglang gumulo ang galaw ng tubig at may nakita siyang baging na kumapit sa bangka at naihila ito ng dahan-dahan. Hawak na ni Dante ang 2 itak. Nakatayo na rin ito sa bangka at handa ng sumugod. Laking gulat na lamang ni Dante dahil higit pa sa inaasahan nito. Ang laki ng nilalang. Isang dambuhalang unggoy ang umahon sa tubig. Napakalaki ng bunganga at may 4 na pangil. Napatalon sa bangka si Dante at pinilit lumangoy patungo ng pangpang. Agad siyang umahon at tumayo. Hindi ito kakayanin ng kanyang itak, kaya lalabanan niya ito gamit ang mutya ng ipo-ipo. Umangil ang nilalang at lumakad papalapit kay Dante. Tinigal po niya ito ngunit tila baliwala lang sa nilalang, kaya napatras palalo si Dante. Subalit napansin niya na hindi umaalis sa tubig ang nilalang. Umaatake lamang pala ito kapag nasa tubig. Naging pabor ito sa kanya. Sinimulan na ni Dante ang pagbabago sa panahon at klima
at sa pagkumpas ng kamay nito ng unti-unting namuo ang pag-ikot ng hangin hanggang sa dumapo sa tubig ang ipo-ipo at namuo ang ipo-ipong tubig. Dito nasubukan ang lakas ni Dante dahil balak niyang iahon ang nilalang sa tubig at ibagsak ito sa lupa. May mga halamang tubig ang tumubo at pumapalibot sa nilalang. Ito ang nagpipigil sa pagkaahon nito sa tubig. Aminado si Dante na nahihirapan ito. Ilang ulit niyang sinubukan na iahon ang nilalang ngunit nananatili itong matibay. Halos mawasak na rin ang mga puno sa paligid sa tindi ng ipo-ipo. Sa inis ni Dante ay mabilisan niyang sinugod ang nilalang at inundayan ng sunod-sunod na suntok. Nagbuno ang dalawa sa mababaw na parte ng ilog. Pilit naman na hinuhuli ng angungool si Dante, subalit alam na ni Dante ang estilo ng nilalang. Kaya mabilis siyang umiwas dito hanggang sa naisip ni Dante na pumasok mismo sa gitna ng ipo-ipo. Pilit rin niyang inilapit ang ipo-ipo sa nilalang hanggang nasa loob na sila nito. Doon niya pilit iniangat ang nilalang hanggang sa natangay na ito ng ipo-ipo. Ibinagsak ni Dante ang nilalang sa lupa at nagpupumilit itong bumalik sa tubig. Pansin niya na tila may hasang ito sa tagiliran ng leeg, kaya ibig sabihin hindi ito makakatagal sa ibabaw ng lupa. Sa bawat paggapang ng nilalang papunta sa tubig ay pilit naman itong hinihila ni Dante palayo at inuundayan ng suntok. May mga pagkakataon na lumalaban ang nilalang at tumitilapon si Dante. Kaya hinarang niya ang ipo-ipo sa pangpang upang hindi makabalik sa tubig ang nilalang. Umangil na ito. Kumuha ng malaking bato si Dante at hinambalos niya ito sa paa ng nilalang. Umangil ito sa tindi ng sakit at tuluyang nagwawala. Gamit ang ipo-ipo ay tinangay nito ang nilalang na mas inlayo pa sa tubig. Umabot sila sa kagubatan at mas nagwala pa ang nilalang. Pilit itong nagtungo sa tubig subalit sinasalubong naman ito ng suntok ni Dante. Hanggang sa nanghina na ang nilalang at tuluyan ng napaluhod. Gamit ang mga baging ay ipinalupot niya ito sa liig ng nilalang na nagpipigil sa paglakad nito patungo sa ilog. Halos mabuwal na rin ang mga puno na kinaroroonan ng mga baging sa lakas ng nilalang. Habang kumakawala ang kalaban sa mga baging, ay inundayan naman ito ng mga suntok ni Dante. Walang patid na pinunteriya ng antingero ang dibdib ng kalaban. Bilang panghuling atake, iniangat ni Dante ang sarili gamit ang ipo-ipo at tuluyan itong bumulusok pababa hanggang ibinuhos nito ang buong lakas sa kanyang kamao at pinunteriya ang ulo ng angungool. Sa lakas ni Dante ay nabiyak ang ulo ng nilalang dahilan sa kamatayan nito. Akala ng mga taga-baryo ay may kaingin na nangyayari sa gubat sa laki ng apoy. Ngunit nang sila'y makalapit dito, kitang-kita nila ang dambuhalang nilalang na natutupok sa apoy habang nakaupo sa malaking bato itong si Dante. Labis-labis naman ang pasasalamat nila kay Dante. Ayon sa mga ito, nasisipat na nila ang nilalang matagal na panahon na.
Kasing laki pa ito ng tao noon. Ngunit marami na rin ang mga naging biktima nito. Makalipas ang ilang araw, ay nanumbalik na sa normal ang buhay ni Dante. May isang negosyante sa palengke ang kumontrata sa kanya upang tagahatid ng baboy ramo. Isa ito sa natulungan ni Dante na halos hindi na niya maalala pa. Ang wika nito ay iniligtas sila ni Dante habang hinahabol sila ng ibang nilalang. Buntis ang kanyang asawa noon at papunta sila sa komadrona. Hinarap ni Dante ang nilalang dahilan sa pagkakasilang ng anak nito sa ligtas na paraan. Itinuro pa ng negosyante ang anak nitong lalaki na 4 na taong gulang na. Naku Dante, kung hindi dahil sa'yo malamang wala nang mag-ina ko. Pati ako. Tiyak, malala pa ng nilalang na iyon. Kaya Dante, suportado kita kahit anong kailangan mo sa pagtugis ng mga demonyong yan. Tandaan mo, handa akong sumuporta sa'yo. Wika sa kanya ng negosyante. Dahil sa regular na kita ni Dante, ay nakapag-ipon na ito ng sapat para sa kanyang anak. Makalipas lamang ang halos 1 taon, ay muli niyang nakita ang kanyang anak. Kinarga niya ito at niyakap ng mahigpit. Pero dahil sa bata pa ito, ay nakiusap muna siya sa kanyang mga manugang na iiwan muna niya ang bata sa kanila. At nangako na buwan-buwan ay bibisita siya kasabay sa suporta nitong pinansyal. Ang pagkawala ng kanyang asawa ay nagbigay leksyon ito kay Dante upang maging responsabling ama. Hindi man ito araw-araw na kasama ang bata ay wala namang paltos ang pagbibigay niya rito ng suporta. Hanggang mag-edad ng 8 taon ang bata, ay tuluyan na itong isinama. Kahit sa pangangaso ay kasama niya ang kanyang anak, hanggang sa unti-unti na rin itong natuto. Habang bata pa ito ay inimulat na niya ang anak sa mga bagay na hindi normal sa ating mundo, hanggang sa tumanda na itong si Dante. Inilahad niya sa anak ang mga pangyayari sa nakaraan at sa huling sandali ng buhay nito ay ipinadama niya sa anak na sa kanya lamang umiikot ang buhay ng ama. Hindi na ito nagka-interes pa na gumawa ng ibang pamilya. Isinuot ni Dante ang kwintas ng mutya sa anak niyang si Domingo Asuncion. Ang kwento ni Dante ay nagpapaalala sa atin tungkol sa tiwala sa sarili at sa ibang tao. Naging pabayang asawa si Dante. Naging dahilan ito sa kamatayan ng kanyang asawa. Subalit, hindi naman siya naging pabayang ama sa kanyang anak. Kahit malayo siya sa bata ay nagsikap siyang mabigyan ito ng magandang buhay. Katulad na lamang sa mga ama natin na nagpupunta sa ibang bansa upang magpakahirap sa pisikal man at emosyonal. Sana maintindihan ng mga kabataan ang sakripisyo ng magulang, kahit ikakapahamak pa nito sa kabilang buhay. Mabigyan lang ng maayos na buhay ang kanilang anak. Hanggang dito na lang ang kwento mga kabaryo. Naway may nakuha kayong aral at may natutunan kayo sa karanasan ng tatay ni Domingo Asuncion. Okay, so ayun. Grabe, tapos na. Tapos na yung kwento, no? Kamusta mga kabaryo, no? Bago magbigay ng komento. Kamusta kayo dyan?
Pasensya na sa mga hindi ko nare-replyan pero sana patawarin nyo ako. Nababasa ko naman yan. Ang komento ko sa kwento ni Dante. Oo nga no, nung unang part ng story, medyo nakaramdam ako ng parang galit kay Dante. Kasi nga, isipin nyo, buntis yung asawa niya tas nanganganak, no? Anong ginawa niya? Bagkos na samahan, nakipag-inuman pa. So, yun yung pinaka naging root, no? O pinaka naging ugat ng kwento kaya nabuo tong galit ni Dante sa mga aswang, di ba? Kasi nga, hindi naman din natin masabi na kung nandun si Dante, maliligtas niya. Pero, kumbaga yung risk kasi, di ba? Yung ginawa niya na pinabayaan niya yung asawa, grabe rin yun, no? Saka, ang hirap nun, isipin mo, kaibigan mo tapos kainuman mo pa nung araw na yun. Yung pumatay sa asawa niya, di ba? Grabe yun, grabe. Overall dito sa kwento, wala na akong ibang masasabi. Para sa akin, ayos na ayos to. Sa mutya ng ipo-ipo, yun, okay na okay, napakalakas talaga niyan. Meron tayong kwento niyan mga kabaryo. Basta hanapin nyo lang sa baba, no? Pangalawa na ata to na ipo-ipo natin. So, yun. Ito si Domingo Asuncion, yung anak niya na yung nagkwento sa atin. Pero ngayon matanda na rin to. May sarili na rin tong pamilya, no? Hindi niya sinabi niya na hindi, pero in the end daw nagkaroon pa rin siya ng pamilya gawa ng alam niya naman yung tungkulin niya kasi kinuha niya yung kwintas ni Dante, no? Pero hindi niya na raw kasi talaga pinursu na maging isang antingero, no? So yun, nilahad niya lang yung kwento nung airpad niya. Sana raw magustuhan ninyo, no? Nagko-comment din yun sa comment section natin si Domingo, no? Pero kumbaga hindi niya naman tunay na pangalan to kasi nga ayaw niya rin na makilala siya sa personal, no? Active to, nasa comment section natin. So yun, bali yun lang mga kabaryo at shoutout ko kayo gaya ng utang ko sa inyo noon, no? Ang tagal ko na tong gustong i-shoutout. Pero eto, wait lang iisa-isay natin ulit. Yun, bali kabaryo, gusto ko munang i-shoutout si Ramonita Verdugo, no? Si Nanay Ana, yan. Salamat po sa pakikinig. At yung members natin na si Ma'am Roslyn Dalupere, si Ma'am Cherry Basilio, no? Salamat po sa inyo. Si Ma'am Arlene Culsbesa, salamat po. Ma'am Jenny Golosino, yun. Kurt Patrick Garcia, salamat. Jessie Pasqua. Ito, sabi ni Ma'am Jessie, naiiba ang style mo sa storytelling. Una, may edukasyon sa lugar na pinangyarihan, parang nag-educational tour ang tagapakinig. Ang istorya ay naganap at hindi likhang isip lamang for monetary purposes. At isiping lagi ang mabuting puno na hitik sa bunga ay binabato. Kaya manatili ka dahil nasa mabuti kang kami. Salamat po Ma'am Jessie Pasqua. Salamat po sa comment nyo. Si Cloverleaf, no? Sabi ni Cloverleaf, Sir, hindi po. Basta madami na siya subscriber. Magaling naman din po siya at maganda rin ang boses. Buong boren at malinaw kagaya ni Kabaryo. Yun lang po ang bagal niyang ibigay yung kwento. Yung tipong isang bagsakan na lang kasi nasa climax ka na ng story at gigil ka na, kaso nakakawalang gana kasi bigla siya magsisegue at parang pabitin yung epekto. Hindi ko alam kung yun ba talaga ang istorya, pero bilang narrator po, pwede mo namang ayusin yun para isang bagsakan na lang. Ha ha ha. Sorry po, opinion ko lang po yun. Kung nababagalan ang iba kay Kabaryo, mukhang hindi pa nila napapakinggan yung narrator na yon. Yun nga, sino kaya yun, no? Kasi ang sabi ni Cloverleaf, ayun, Sir, para sa akin maganda ka mag-narrate. May pinakinggan akong ibang channel dati pero nung napakinggan kita may something sa channel mo na kakaiba. Basta okay yung narration mo, hindi nakakabagot at sa totoo lang,
mabilis pa. Try nyo sa ibang channel, paulit-ulit yung sinasabi. Paikot-ikot lang para humaba lalo yung channel na may bungo ang logo. Hindi ko kilala tong may bungo yung logo eh. Sino kaya to? Dahil gusto ko siya pero ang bagal ng takbo ng kwento niya. Try nyo makinig doon. Papaikutin ang kwento at pabitin pa. Yon, sabi ni Cloverleaf, no. Salamat po Ma'am Cloverleaf sa pakikinig, no, at pagsuporta na rin. Si Insorio Reyes from Inchican Silang Cavite. Salamat po. Si Ayla Patricia Valdez. Kakakilabot but maganda mga story, watching from Cava, La Union. Salamat po. Ronilo Romero. Yun. Shoutout sa'yo. Si Bricks Vlog. Salamat po. From KSA. Ingat dyan, boss. Ayun, sabi nung isa, love you idol. Sana tumagal at tumaas sa ratings mo. Sana nga, no? Pero salamat po sa lahat. Si Pam de Guzman, kinilabutan ako. Totoo talaga ang mga nakaraang buhay. Lagi po ako nakikinig sa inyo from Japan, no? Si Boss Shifter Place, yon. Salamat, boss. Jedel Jan de la Cruz, maayong buntag sa tanan, sabi niya. Christine Farado, sabi nga nila, ang mga antingero may mahabang buhay daw talaga. Yan, totoo naman. Risa May Kaina, salamat po. Jonah P, maraming salamat sa panibagong kwento, sir. Yon, salamat po. Jericho Bayeng, salamat. Lisa, no? Tessie Reyes from Malolos, Bulacan, salamat po. Charlun Roland, salamat, boss, sa palaging pakikinig, no? Si Ma'am Marilu Matsuda, yon, salamat po Ma'am Marilu. Si Julie Roel, May Sinita, salamat po sa inyo. Si Blue, ang sabi ni Blue, ayun, God bless you always. Okay lang ang pagnanarrate, gusto ko ito. Salamat, Blue. Leo Daban, salamat po. Cortez, pretty girl, your narrative is just right. Not so fast and not too dragging the words. You cannot please everyone. Tama naman to si Ma'am Cortez, na. Si Jessil Climaco, hello kuya narrator, palagi akong nakikinig sa mga channel mo. Sana pagpalain. Salamat po. Joseph Grooms, yon. Lagi akong nakikinig sa mga kwento mo at naniniwala ako sa mga ibang nilalang dito sa mundo. Salamat, Joseph, no? Si Jenny Perez, yon. Salamat, Ma'am Jenny. Veronica Cruz, salamat po. Norlang, isa po kayo sa paborito ko horror narrator, lalo na mga kwentong baryo. Silent listener from Dubai. One of my libangan habang naglilinis. Yun, salamat Norlang, ingat ka dyan, no? Yan, kagaya si Ma'am Norlang, isang OFW. Karamihan naman dito, no? Sabi nga nung sa kwento natin ngayon, no? Nagsasakripisyo, hindi lang naman yung tatay, no? So, saludo sa lahat ng mga OFW, no? Ingat kayong lahat. Si Hazel Borzena, salamat po. Si Pinay sa Cyprus, Nay, salamat po, Nay. May ganyang kwento pala sa Ilocandia. Salamat, Nak KB. Isa na namang napakagandang kwento. Salamat din po, Nay. Ingat ka dyan, no? Si Tita Sarenon, sabi ni Tita, napakaganda ng story, aking kabaryo. Naging emotional ako pagdating doon sa maghihiwalay na sila ng aso niya. Pet lover kasi ako at may alagang 3 aso. Namatayan na rin ako ng aso at napakasakit nun, kaya ramdam ko yung pag-iyak ni Lolo Julio nang naghiwalay sila ng alaga niya. Salamat po aking... So, totoo naman. Mahirap talaga, tita, lalo na matagal na, no? Matagal ng alaga mo. Siyempre mapapamahal sa'yo. Kahit naman ako meron. Pero gabunan. Gabunan yung alaga, no? Hindi, joke lang. Meron ako, tita. Aso saka pusa. Si Ma'am Aucolina, yon. Kamusta ka, baryo? Shoutout naman dyan. Naalala ko tuloy ang tatay ko. Ang dami niyang kwento sa amin. Iniisip ko pa. Panakot niya sa amin pero
Alam niya kasi hindi ako matatakotin eh. Pero ang dami niyang kwento sa lugar namin na may mga aswang, mga multo at merong pang naglalakad na pugot ang ulo. Grabe. Ngayon naisip ko baka totoo pala talaga ang kwento niya. Pag mga lolo-lolo talaga natin, Ma'am Aucolina, talagang sila talaga ang nakakaalam ng totoo yan. Bira na ako mag-comment pero always listening sa mga new upload. Wala ako pinapalampas. Salamat, Ma'am Aucolina. Ingat ka palagi, no? Sobrang busy lang. Wala na akong marinig na kasing galing mong mag-narrate. Gustong gusto. Wow. Salamat, Ma'am Aucolina. Ingat ka kung nasan ka man ngayon. No? Ingat ka po dyan. Amaro Felomina, salamat. Muslim Support Hunter, salamat po. Yun bang natapos ko ang CR ng amo ko habang nakapakinig. Maraming salamat po, kabaryo. Sobrang ganda ng kwento at ng iyong napakalamig na boses. Salamat, Muslim Support Hunter. No? Ingat ka kung nasan ka man. Luis Jan Aquino. Yun, pa-shoutout po OFW from Daman, Saudi. Salamat, boss. Ingat ka, ha. Alma Hornales, salamat po. Pedro Tampos, Pilipina Palsario, Sara Ocomen, salamat. From Hong Kong yun, salamat. Joel Di Guzman, Michael J. Son Octaviano, salamat, boss Michael. Jessica Dolorito Mfic, shoutout naman po, Jessica. Buntis Anding Dolorito ng Imos, Cavite, yun. Junard Sayas, kabaryo, ang ganda ng storya na to. Muntik akong maluwa nung umalis na yung aso at yung pag-iyak niya. Grabe to. Ito talaga rin. Isa rin to sa tagus puso talaga, no? Pang tagus sa puso pa. Ang ganda mo mag-narrator, kabaryo. Idol kita. Salamat, Junard. Ingat ka, no? Si Juicy Tiffany, yun. Maganda pong mga kwento nyo. Pwede po ba pakibilisan ng konti ang tempo ng pag-narrate nyo? Salamat, Ma'am Juicy. Pero subukan natin yan. Salamat po. Aileen Isla, paghuhugas ng ng pinggan, paglalaba, paglilinis, pagluluto, pagtitiklop ng damit at kahit sa CR. Bit-bit ko ang cellphone dahil sa pakikinig sa channel na to. Salamat naman, Ma'am Aileen. Ingat po, no? Happy Sigrani. Yun. Sorry kung bayan ang na-type ko. Okay lang, Happy Sigrani. Yan. Salamat po. At ito yung sa isang kwento natin. Wait lang, ha. Ellen Cueano. Sabi ni Ma'am Ellen, ito pa lang ang nababasa kong kwento na sobrang lakas ang tandem. Mag-inang Doring at Merly. Grabe ang antingerang magnanay na yan, no? Si Dren Villarin, salamat, boss. Ayun, sabi ulit ni tita, ngayon halimaw na in love. Nga, ngayon lang yan, tita. Ngayon ko lang din yan. Pero salamat, lagi rin to nag-comment. Si Ma'am Arlene din, sabi niya, itong maganda kahit mambabarang pengo pero hangad palagi ang kapayo. Oo naman, yan talaga ang dapat. Si William Bilon, salamat po. Catherine Blasquez, salamat, ma'am. Ayun, Joseph Grooms, Erlinda Ramos, salamat po. Joyril Rom, yun, salamat, boss. Ayun, sabi ni Ma'am Josie Reyes Panopio, na shoutout ko na to. Gina Tatuala, yun, salamat. Wilbert Palip, salamat po. Leo Daban, Lisa, Alma Hornales, Julie Roel, Christine Farado. Ayun, si Ma'am Christine Farado, no? Marilu Matsuda, salamat, ma'am. Si Marita Flores, salamat po. Iris Raffer, no? Salamat po. Ngayon ko lang narinig yung aswang na yan, kabaryo, sabi ni Charlon Rulan. Oo nga, boss. Grabe rin. Grabing revelation ng mga aswang. No? Si Dave Norcio, salamat po. Amber Montefalco, bagong pakikinggan. Thank you, kabaryo. Hanggang sa mag-shoutout ka na, pinapakinggan ko pa rin. Sana sa susunod, ako rin ma-shoutout mo. Eto na. Ma'am Amber, no? Ano ba? Amber Montefalco, salamat po. Risa May Kaina, Inday ng Paris, salamat din, Ma'am Inday.
Ah, Aisha Khalil, salamat po. Pangpagana. Yun, mamaya na ako makikinig. Sige, Ma'am Aisha Khalil. Rodrigo de la Cruz. Jenny Perez ulit, yun. Marita Flores, yan. Charita Dacles, salamat po. Maria Silara, salamat din po. Mark Kenneth Potot, yun, salamat. Marasa pa, Oragon TV, salamat po. Gemma Deloy, salamat. Rudy de la Cruz. Galing. Ganda ng comment ni Boss Rudy, no? Ano sabi ni Ma'am Elsa Constantino, ang ganda ng tandem na mag-inang antingera, magandang gabi lalo na sa kwentong baryo. At sa mga di pa po nakapag-subscribe, ayun, salamat Ma'am Elsa Constantino. Yan, ano rin yan, isa ring OFW yan, no? Single ma'am si Ma'am Elsa, no? Kaya sabi ko, saludo talaga sa lahat. Si Ma'am Roslyn din, ganun din siya. Nasa abroad din lahat, halos, no? Oo nga, no, lahat. Sabi ni Blue, may kapupulutan aral ito at huwag magsawa sa aming mga followers mo. Maganda talaga ang boses. Huwag na huwag mong baguhin ito dahil dito na ako na-addict sa'yo. Wow. Sana all. Salamat, Blue. Pogi ako. Ako o ikaw, boss? Hindi, joke lang. I love it, but what happened? At the end, bakit tumakbo? Yun din, bitin. Yung about sa gintong barko, feeling ko may connection yan, no? Sana mayroon pa ulit na naka-experience nun. Si Tahani Vlog, salamat Ma'am Tahani. Tama ba? Ayun, Erlinda Ramos. Ito may nag-comment. Yung pong gintong barko ay mga aswang din kasi ang mga sakay. Sila yung mga aswang nung unang panahon pa. Minsan lang kung dumaong sa isang lugar o isla. Ayon sa napakinggan ko noon. Grabe. Yun, may nagsabi kaya lang username. Ano to? Barko ng mga aswang. Grabe to, no? Nagaganon sila kasi nga hindi naman sila pwede sa dagat talaga, no? Rosel Lanawan, taga Cebu po ko. Yun. Si Ma'am Asil Gumban. Salamat sa iyo, Ma'am Asil. Inday Samante. Ayun. Good Vibes PH. Yun, nagbabalik si Good Vibes. Salamat, Good Vibes. Okay. Yun pala yun. Nababasa ko na mga kabaryo. Ryan Datu. Maganda sana ang kwenta mo, kaya lang walang kwenta at bitin pa. Wow, sabi ni Boss Ryan Datu. Salamat pa rin, Boss Ryan. Isa kang alamat. Hindi, joke lang. Salamat sa'yo. Ito, si Zia Said. Ang sabi ni Ma'am Zia Said, ay hindi, sa ano to? Kwentong Bari 2.0. Doon ako magsha-shoutout ulit. So, yun. Grabe, ang haba na naman ng shoutout natin, no? So, hanggang dito na lang mga kabaryo. Sa mga hindi ko na siya shoutout, pasensya na po. Mag-isa lang ako. Pilit ko namang hinahabol lahat. So, ngayon, konti na lang yung sa YouTube natin about sa nagka-problema tayo. Konting-konti na lang. Siguro 1 week na lang to. Wala na siguro mga kabaryo. Salamat sa mga supportang binigay ninyo, no? Sana supportahan nyo rin yung Kwentong Bari 2.0 natin, no? Ayun, nag-upload na tayo ron. Ongoing na rin. Sa ngayon, yun lang naman. Yung about sa sabi kong ipamimigay ko sa inyo, siguro within this month, mag-a-announce ako kung paano yung bigay. Kasi ang dami. Kung ako lang gusto ko kayong bigyan lahat. Biruin nyo, 26,000 yung subscriber ko. Kahit palagay mo piso yung isa nun, yung halaga. 26K, di ba? Hindi naman tayo ganun kalaki yung kinikita natin dito, no? So, pero susubukan natin na mamigay ng maayos, no? Basta yun lang. Pahintay lang mga kabaryo at sana comment kayo sa kwentong to. Tapos, yun pa rin, konti na lang, usap-usap tayo sa comment section pag okay na ulit.
At sa tingin ko naman umuusad na talaga. Konti na lang kabaryo. Dahil sa inyo, no? So muli, ako to, si Ray, no? Kwentong Baryo, no? Salamat sa walang sawang suporta ninyo at hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyo.